That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pre-measure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Gutesa? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ang siguresa lang ba o may iba pang witness na magaling? Sorry? May intention po ba na may pagtakpan doon sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Gutesa... Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ma'am, to clarify, yung pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Bernie Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na po. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ang sino yung nasa likod ng pananakot? Sorry? Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Thank you, ma'am. Okay.